Maliban sa napipintong krisis sa kuryente, maging ang supply ng tubig sa Metro Manila, nanganganib ding kapusin sa susunod na taon. Kahit kasi tag-ulan na, nananatiling mababa ang level ng tubig sa Angat Dam na nagsusupply ng tubig sa malaking porsyento ng Metro Manila at mga katabing probinsya. May report si Julius Segovia. Hindi lang pala kuryente ang dapat ipirin kasunod na babalang magkaka-power shortage sa susunod na taon. Pati supply ng tubig sa Metro Manila, nanganganib din kapusin sa 2015. Ang Angat Dam kasi na nagsusupply ng higit 90% ng tubig sa Kalakang, Maynila at ilang kalapit probinsya. Mabagal pa rin ang pag-akyat ng tubig kahit tag-ulan na. Maasa tayo na magkaroon ng mga sapat na pag-ulan ngayong Agosto at September para naman makarecover na maayos yung dam natin. Para hindi magka-water shortage sa susunod na taon, dapat do umakyat sa 210 meters hanggang 212 meters ang water level ng Angat Dam bago mag-Enero. Yun nga lang, hindi pa rin nawawala ang banta ng El Nino ngayong huling bahagi ng 2014 na baka lalo raw magpalala sa sitwasyon. Kung magkatotoo yung pag-asa ng forecast, so ganito magiging experience, diba? Parang ganun. So magbabawas tayo sa gamit. So alam niyo naman yung rationing. Pero I think we can survive. Si Nanay Hilda, ngayon pa lang, nagtitipid na raw sa konsumo ng tubig. Yung pinagbalawang ko, inipon ko sa isang balde, tapos may panlinis ng CR, pambuhos araw-araw. Bukod sa pagtitipid sa pagkonsumo ng tubig, importante rin daw na i-repair ng mga consumer ang may tagas na tubo sa kanilang bahay para maiwasan ang aksaya ayon sa Maynilad. Ang Manila Water naman, naghahanda na raw sa kanilang contingency measures. Kasama na rito ang mas pinalakas na leak repair program. Sa Lunes, pag-uusapan ng NWRB at iba pang ahensya mga inihahanda nilang hakbang para hindi na maulit ang water shortage noong 2010 na umabot sa pagarasyon ng tubig. Julius Segovia, GMA News.